Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Romy Altereos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, ang pulang apoy sa palad ng kanyang kamay ay agad na itinapon sa lupa, at pagkatapos ay direktang sumugod sa Aaron sa napakabilis na bilis. Ang apoy sa lupa ay kumalat, ngunit ito ay sumugod sa general, at ang pulang ilaw ay naging bughaw, umalis. Sumigaw ang pinuno, hinampas ang Aaron sa kanyang kamay, at nagmamadaling bumalik kasama ang mga tao. Halos kasabay nito, ang iba pang 10 matatanda na may lihim na pangunawa ay mabangis ding inatake ang Aaron at umatras. Damn it, wala kayong kahihiyan at nanakit ng mga tao sa likod ng iyong likod. Nakikita na ang 11 na pag-atake sa harap ng Aaron ay hindi nalutas, ngunit ang apoy sa lupa ay tumama. Ang uso, hindi mapigilan ng Pangolin ang pagsigaw ng pang-aabuso. Ganito ang Pangolin, gayon din ang Berdeng Perlas. Napakasama nito, walang estilo ng pamilya. Ito ay malinaw na pugad ng mga ahas at daga. Sa halip, tahimik na pinanood ni Soyan ang pag-unlad ng sitwasyon. Medyo nag-aalala siya. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay humarap sa 12 tao. Kung sila ay mga ordinaryong tao, lahat sila ay mahusay na mga manlalaro. Gaya nga ng kasabihan, mahirap talunin ng 2 kamao ang 4 na kamay, ngunit ang Aaron na mga kamay ay may higit sa 24 na mga kamay, kaya mas mataas ang inaasahan ni Soyan sa kanya. Aaron, okay ka lang ba sa pagkakataong ito? At halos sabay-sabay, boom! Isang malakas na ingay ng apoy. Ang sumunod na segundo, ang apoy sa lupa, na isang malaking agwat lamang, ay biglang sumibol ng marahas, tulad ng apoy sa langit, na direktang nilalamon ang kabuuan. Aaron. Napasimangot si Aaron katatapos lang niyang matuno ang magkasanib na pag-atake ng 11 tao, at walang paraan upang labanan ang pag-atake ng pinakamataas na apoy sa lupa na aaninag lang. Ang apoy ay nabalot na sa kanya ng bomb-alot ang apoy sa katawan ni Hansangki. Si Hansangki ay mainit at natuyo ng sabay-sabay walang bukas na apoy. Ang mga damit ay sunod-sunod na naging abo, ang buong tao ay nakaramdam ng init at tuyo sa loob ng ilang sandali. Paano ito nangyari? Malinaw, bagamat ang pinakamataas na apoy ay nagmula sa pamilyang Liu, sina Liu Lu at Liu Tao ay malinaw na hindi higit sa parehong antas sa kontrol ng apoy. Kung ang pinakamataas na apoy ni Liu Lu ay maituturing lamang na halos hindi na nagsisimula, kung gayon ang kay Liu Tao ay naabot na ang rurok at naabot na ang pinakamataas na antas. Parehong apoy ang dalawa, pero ibang-iba ang kapangyarihan nila, haha, haha. Sa kabilang panig na parang 2 gisantes, ang 3,002 anak na lalaki at ama ay halos magkapareho sa kanilang pagganap. Si Liu Tao ay parang isang Liu Lu na tinatawanan siya. Ang 11 matatanda sa wakas ay nagkaroon ng masamang hininga. Sila ay pinagpapawisan talaga sila ng Aaron ngayon lang, buti na lang at nakatanggap na ng retribution ang bata. Ano ang gagawin natin? Nakatingin sa nagniningas na apoy, ilang beses na nagtanong si Green Pearl kay Miss at Pangolin, kinasusuklaman ang Aaron at tinanggihan ang sarili, ngunit alam din niya na matagal nang nakuha ng Aaron ang kanyang puso. Kung hindi, paano siya magagalit? How could she not worry when it comes to life and death? Don't worry, makakalabas siya. Malakas at mahinahon ang mga Pangolin. Bagamat ang Aaron ay lumabas lamang sa pinakamataas na apoy noon, kahit isang tagalabas ay alam na ang pinakamataas na apoy ngayon ay hindi ang orihinal na pinakamataas na apoy. Ang agwat sa pagitan ng dalawa ay isang paghahambing sa pagitan ng mga ordinaryong tao at ng 8 kaparangan. Sa madaling salita, hindi ito katulad ng mga Pangolin, maraming nanonood, naniniwala din sila na lalabas ang Aaron, ngunit kapag nakita nila ang ekspresyon ng mukha ni Liu Tao at ang isang mas malaking apoy, hindi nila maiwasang tumugtog ng
Isang retreat drum pagkatapos ng lahat, siya ang may-ari ng pamilya Liu kung hindi siya sigurado, hindi siya tatawa tulad ng isang batang master, kahit na malayo sila at espesyal na hinayla ang proteksyon na takip, nararamdaman pa rin nila ang mga alon ng init mula sa kataas-taasang apoy ngunit hindi ako naniniwala sa Aaron. Paano kung siya ay lumabas muli sa oras na ito, hanbasang-basa na ang Aaron, at ang buong katawan niya ay parang kalalabas lang sa tubig, pero kahit tubig ang buong katawan niya, tuyo at halos pumutok ang labi niya. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa katawan ni Aaron, isang mahinang liwanag ang dumating, at ang isang malaking halaga ng tubig ay nagsimulang dahan-daang lumabas at dumaloy sa kanyang buong katawan. Pagkatapos, ang bagay na naglabas ng tubig ay nakakabaliw din na sumisipsip ng panlabas na apoy ng kaunti. 5 elemento Godstone. Sa pinakakritikal na sandali, kinuha ang inisyatiba upang lumitaw muli. Habang ang katawan ay naging hydraulic support para sa Aaron, dahan-dahan itong hinihigop ang napakalakas na apoy na may pulang marka ng Vulcan Stone, ang apoy ay nagiging enerhiya ng tubig, at ang tubig ay maaaring maglabas at magpuno ng sarili nito. Iminulat ni Aaron ang kanyang mga mata sa pagtataka at tumingin sa 5 elementong Godstone. For a time, nagulat siya, sa ganitong paraan, hanggat mayroong 5 elemento ng Godstone protection, kahit na ang bagay na ito ay makapangyarihan, maaari itong huwag mo akong saktan. Sa pag-iisip nito, napuno ng saya ang mga mata ni Aaron. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang kagalakan ng Aaron ay umatras muli. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ginagamit ng 5 elementong Divine Stone ang cycle para protektahan ang sarili nito, ngunit ang problema ay inilalagay din nito ang sarili sa cycle at hindi nito maalis ang sarili. Kung hindi masira ang sitwasyong ito, hindi mo ba nais na makulong dito habang buhay? At ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbalot ng ganito ng apoy at apoy na Zongzi? Hindi ba't kapareho ng pinatay? Sa makatuwid, dapat nating sirain ang laro. Pero ang tanong, paano? Para sabihing iba talaga ang pakiramdam ng Supreme Fire Aaron kay Liu, pero para sabihin kung gaano ito kabangges, talagang hindi. Ngunit ito ay ilalabas mula sa kamay ni Liu Tao, ngunit ang Aaron ay kailangang magbuntong hininga na ang apoy na ito ay maaaring maging pundasyon ng isang kumpanya. Mabangis, hindi pangkaraniwang mabangis. Kahit na mayroong 5 elemento na mga banal na bato upang tulungan ang kanilang sarili na labanan ang pinakamataas na apoy, ang epekto ay upang maiwasan ang kanilang sarili na maging masyadong mainit at ma-dehydrate sa coma at kamatayan. Ito ay halos isang panaginip na nais na ito ay makakatulong sa iyo na makabawi ng mabilis. Higit pa rito, halos sa oras na ito, nakita ko na ang pinakamataas na apoy ay nagniningas pa rin at hindi nagawang gawing abo ang mga tao. Bilang karagdagan, tulad ng sinabi ni Liu dati, ang taong ito ay pinatay ang pinakamataas na apoy. Sa kasalukuyan, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at direktang nagdagdag ng enerhiya. Boom! Biglang nag-alab ang pinakamataas na apoy. Halos kasabay nito, sa apoy, si Aaron, nakakahinga pa lang, ay hindi na nagkaroon ng oras na huminga pa, at ang napakalaking temperatura ay biglang nabaliw. Kahit ang 5 elementong Divine Stone ay umikot ng buong bilis, mahirap pa ring labanan ang init, bahala na. Biglang itinikom ni Aaron ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay ibinuhos ang magulong puwersa sa kanyang katawan sa 5 elementong bato ng Diyos. Oo nga, sa kapangyarihan ng kaguluhan, ang pagpapala ng ninuno ng 10,000 chi, ang gintong liwanag ng 5 elemento. Ang bato ng Diyos ay biglang kumislap, at ang enerhiya ng tubig ay naging mas malaki, na galit na ibinuhos sa Aaron. Gayunpaman, ang tuyong init sa hangin ay makapal pa rin medyo hinihingal ang Aaron, ang pawis ng Bin ay patuloy na nagtatagpo sa umaagos na tubig gamit ang kanyang noo, kahit na kaya niyang labanan ang ganoong kalaking apoy, ang sobrang init na temperatura ay magiging lubhang hindi komportable. Napakakritikal ng kanyang sitwasyon. Tumingin ang berdeng perlas sa apoy at nagmamadaling sinabing, kung may mga jade ice beads lang. Bulong ni Soyan. Pagkatapos ay tumingin siya sa berdeng perlas sa tabi niya, walang magawa si Green Pearl. Miss, paano ko madadala ang ganitong bagay? Iyan ang lumalamig sa flower boat. Hindi nagmamadali si Soyan nang marinig ang sagot mula kay Lo. Gayunpaman, pinaalalahanan nito ang pangolin sa isang tabi,
Sa sandaling tinapak niya ang kanyang ulo, ang pangolin ay humakbang pasulong at sumigaw, "Tanga, huwag mong kalimutan ang iyong bato." Bato, sa apoy, narinig ni Aaron ang tunog ng pangolin, at isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Shit, paano ko makakalimutan ang bagay na ito? Storytelling channel sa YouTube. Jade Ice Beads. Ang Silkworm God Horsehead Girl ay nagbigay sa kanyang sanggol. Mula nang sumakay siya sa flower boat, halos nakalimutan na ito ni Aaron dahil hindi niya ito magagamit. Siguro para sa Aaron, hindi niya alam kung anong papel ang ginagampanan nito, ngunit alam na alam niya ang isang pangunahing kondisyon. Oo, maaari itong maglabas ng ganap na lamig at labanan ang lahat ng uri ng init. Kung sa ganoong mataas na temperatura ng apoy, mayroong 5 elemento ng mga banal na bato kasama ang kapangyarihan ng kaguluhan upang makatulong na labanan ang sakit ng direktang pagkasunog ng apoy, at Jade Ice Beads upang tulungan ang kanilang sarili na mapababa ang mataas na temperatura sa loob. Kaya't, ang kanilang sariling pagbawi ay hindi na maluho. Sa pag-iisip nito, huminto si Aaron sa pagsasalita ng walang kaparirikan at direktang inalok ang Jade Ice Beads. Tamang-tama, nang lumabas ang bagay na ito, ang halos nakakasuffocate na mataas na temperatura sa maputik na apoy ay bumabagsak sa napakabilis na bilis. Sa pagbaba ng temperatura, nagsimulang bumagal si Han Sanchen mula sa matinding kakulangan sa ginhawa. "Master, may mali." Sa malapit, nakita ng Katie wala na nagninangas pa rin ang malaking apoy, at hindi niya maiwasang magtaka. Mali talaga ang sitwasyon. Kung ito ay normal, kahit na may mga sobrang eksperto sa 8 kaparangan na kaharian, natatakot ako na sila ay masunog sa abo ng kataas-taasang apoy. Ito ay hindi nangangahulugang mapagmataas. Nakipaglaban si Liu Tao sa digmaang ito. Ito ay isang tiyak na katotohanan at karanasan. Ngunit ngayon, ito ay talagang mali. Ang pinakamataas na apoy ay nasusunog pa rin, na nangangahulugan na ang taong nasusunog ay hindi patay. Ang batang ito ay talagang may ilang mga kasanayan. Bahagyang sumimangot si Liu Tao at mamulong. "Panginoon, napatay na ang apoy. Para itong palaso na umaalis sa tali. Wala na tayong daan pabalik." Sabi ng confidant. "Tama yan. Ngayon, ang pagpapakawala ng pinakamataas na apoy na ito sa harap ng lahat ay katumbas ng ganap na paglalagay ng tunay na mukha ng pamilya Liu sa mesa. Kung manalo ka, hindi na kailangang sabihin. Bagamat masikat ang Supreme Fire, ito rin ay nagpapalam at naiintindihan sa lahat na ang pamilya Liu ay hindi maaaring ma-provoke kung gusto mo. Ngunit kung ito ay mabaigo, ngayon, hindi lamang kahihiyan ng kanyang pamilyang Liu, kundi pati na rin ang prestihiyo na itinatag ng pamilya Liu sa loob ng maraming taon ay masisira, at ang mga pangalan ng 4 na pamilya sa disyerto ay magiging mas parang biro. Hindi kayang mawala ng pamilya Liu ang lalaking ito. Kuya Chen, malamig na uminom si Liu Tao. Ang nangungunang matanda ay nagmamadali sa kanyang tabi sa oras na ito. "Master, sisimulan ko muna. Kung hindi pa nasusunog ng Supreme Fire ang lalaking iyon, ikaw at ang 11 matatanda ay tutulong." Tumingin si Liu Tao sa pinakamataas na apoy at malamig na sinabi. "Kung gayon, hindi ba ito isang hindi magagapi?" Kumunat ang noo ng matanda at sinabing, "Katumbas ito ng karamihan sa pamilyang Liu na binugbog ang isang tao. Kung matalo ka, huwag kang manalo, mawawala ang mukha ng pamilya Liu." Malamig na sabi ni Liu Tao. Ang nangungunang matanda ay nag-isip ng mabuti at sa wakas ay tumango, "Unawain. Kung kinakailangan, maaari mo ring hilingin sa mga elite sa likod mo na tumulong." Sa sandaling bumagsak ang boses ni Liu Tao, natigilan muli ang matanda. Sa sumunod na segundo, biglang naglabas si Liu Tao ng enerhiya ng apoy sa kanyang kamay at direktang ibinuhos ito sa pinakamataas na apoy. Sa oras na iyon, ang grupo ng asol na apoy ay mas nasusunog. Maging ang mga tao sa labas ng takip ng proteksyon ng enerhiya ay pinagpapawisan ng ilang sandali. Dahil sa abnormal na mataas na temperatura, paulit-ulit na umatras ang lahat. Ang mga damit ay medyo malapit, ngunit walang apoy at kusang pagkasunog. Dahil ang hood ng enerhiya, ang mga mesa at upuan sa Juying Pavilion ay nagsimulang kusang magsunog ng walang apoy, at ang mga matitigas na brick sa lupa ay nagsimulang pumutok. Ang berdeng perlas at iba pa ay hindi nang ahas na maging pabaya, at kasama ng pangolin, mabilis nilang sinusuportahan ang isang malaking takip sa proteksyon ng enerhiya. Ngunit gayunpaman,
Ang mga nanunood at ang kanilang mga protection sa enerhiya ay halos nagsimulang pumutok sa hindi mabilang na mga pattern ng shell ng pagong dahil ang temperatura ay masyadong mataas. Ito ay karapat-dapat sa sining ng pamilya Liu sa pagyanig sa pamilya. Ang pinakamataas na apoy ay masyadong malakas. Bahagyang mabango at pawisan ang noo ng Green Pearl at buong pag-aalalang mamulong. Ang pangolin ay nasa output protective cover sa buong lakas nito. Nanlumo, tumango lang ito at walang lakas na sumagot. Narinig ni Soyan ang mga salita ni Leivzo at mukhang nag-aalala. Sa oras na ito, mas nag-aalala siya. Ang gayong apoy, hindi banggitin ang mga tao, kahit na ang pinakamahirap na bagay sa mundo ay natatakot na matuno. Young Master Han, okay ka lang. She murmured. Sa oras na ito, biglang sumimangot si Aaron sa sunog na. Aaron, nakaka-stabilize lang ng temperatura at naghahanda ng bumawi, na parang. Ano ang mali? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!